What's up mga kabit, Marvin Favis here again. And of course, no, mag-aaral tayo ngayon ng basic trading. Before, kung maaalala nyo, gumawa tayo ng video, yung talagang pinaka-basic, no? So, ang goal natin, yung mga newbies, beginners na hindi talaga marunong pa, na nagda-dive in agad-agad sa trading, gagawin natin guys is, aawatin ko kayo. Huwag muna kayo mag-trade ng real money, okay? Ang gawin nyo muna, aralin muna natin yung basic at andito naman ako para i-guide kayo ng libre. Alright? So kung maaalala nyo before, sobrang daming nanood ng video natin kasi gumawa ako ng beginner's guide which is ito. Ayun, complete trading guide for Forex and Crypto 2026. Nasa 56,000 views na yan. Ang ibig sabihin lang naman yan guys is marami talagang gustong matutong mag-trade. Kaya lang, no, yung iba may bayad sa YouTube, medyo magulo kasi hindi siya organized. So ngayon, ang gagawin natin is dahan-dahan. Kung ikaw ay professional, magaling ka na mag-trade, hindi na to para sa'yo kasi kumbaga, dadaan tayo sa pinaka-basic eh. Okay, yung storya. And kung maaalala nyo, dun sa video natin na yun, no, tinakil natin ng sandali yung candlestick. Kasi nung last time na meron pumuntang mga influencer sa aking office, dun sa building ko sa May Kainta, nagpunta to mga influencer na to. And habang nagte-trade ako, sinilip nila yung aking computer. Eh nung time na yun, kumita ako ng parang mga 600k yata sa loob ng 5 minutes. And medyo nagulat sila, ano ba yan? So lumapit sila, no? Ang nangyari, ito yung nakita nila, ganitong itsura, no? Siguro yung mga newbies na nakikinig ngayon, baka makarelate kayo, di ba? Ganito naman talaga yung itsura ng chart eh. 'Di ba? Kapag ka nagcha-chart ka, ito yung nakikita mo. Alam niyo yung sabi niya sa akin, hindi ko napapangalanan na, pero babae yun. Sabi niya sa akin, ano ba yan? Bakit ang laki ng kinikita mo? Eh, ang nakikita mo lang naman sa PC mo, eh, mga kidlat-kidlat. Yun yung term niya, kidlat-kidlat, no? Gumanon. Kidlat daw. So, I mean, maiintindihan ko siya. Kidlat nga ang tingin niya dito. Kasi ano ba naman yan, di ba? Parang yung sa ospital na parang kunyari, meron kang yung sa puso mo, di ba? Yung tit, 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 yung chart. O kaya hindi mo alam, ano ba yan? Bakit zigzag, zigzag? Or parang kidlat nga ang itsura, no? So, may storya kasi yan. And kung ikaw ay talagang gusto mo maging profitable trader, kailangan kahit papano naiintindihan mo ano ba 'tong mga kidlat-kidlat na 'to. Siguro yung mga intermediate na nag-aaral ngayon, kabisado na nila 'to. Pero yung mga beginners, medyo kailangan kong i-explain in a very elementary way or maybe in layman's term. Etong mga candlestick patterns or candlestick na nakikita ninyo, yan ang tawag po dyan, no? Japanese candlestick. Alright? Now, bakit ba importante itong candlestick na to, guys? Ang reason bakit ito importante, nakikita mo yung galaw ng market. Lagi nyo tatandaan, tatlo lang naman ang galaw ng market palagi. The price is going down or up muna, sige. The price is going up. Ayan, going up. The price is going down. And sometimes, the price going sideways. Ito yan, sideways or ranging kung tawagin. So, tatlo lang lagi ang direksyon. Pero, doon sa mga galaw na yon in layman's term, makikita natin na napapalooban siya ng maraming candlestick. Ayan o, yung mga linya-linya na yan. So, siguro gagawin ko, tatago ko muna itong para medyo malinaw. Okay? Ayan. Para makita ninyo na merong kwento itong mga candlestick na ito. No? So, kung mapapansin ninyo, napakasimple lang na maintindihin. So, basic muna tayo guys. Basic. Yung mga gusto mag-aral. Okay? Makikita nyo, usually, green and red yan. Ginawa ko lang purple kasi pag red parang nakakatakot eh. Nag-a-add siya ng pressure, nag-a-add siya ng emosyon sa mga trader na ay pula, ay going down, nakakatakot. So mag-a-add siya ng emotion sa'yo na oops, baka magkamali ka ng decision because nga namumula going down, di ba? So yung psychology na yan, medyo tinanggal natin. Kaya pinalitan natin ng psychology ba tawag doon? Sorry. Yung illusion or something, nakalimutan ko yung word, na nagsasabing red means going down yung price. So, ginawa ko lang purple. Pero, ganito lang kasi ang ibig sabihin niyan. So, ito, nasa tradingview.com tayo. Dito kadalasan nagcha-chart yung mga traders, alright? So, gagawin natin, intindihin natin, ano ba yung kwento nitong candlestick na to. So, for example, ito, nakikita natin, ito yung symbol. Ibig sabihin, ano yung chart na ito. Nakikita natin na
words. XAU means gold. Gold and USDT. So it's a currency pair na kung tawagin na gold versus USD. Now, nakikita natin tong candlestick na to. 'Di ba? So medyo lakihan natin. Candlestick na to is kulay green. So itong candlestick na to guys, very simple lang naman yung intindihin, no? Since nandito tayo sa 4 hours, o sige, sa 1 hour na nga lang muna tayo. 1 hour. Ibig sabihin guys, yung candlestick na yan is tumatakbo sa loob ng 1 oras. Tumakbo ng 1 oras. So, ulitin ko, yung isang candlestick na to, tumakbo ng 1 oras. Coach Marv, ano yan? Bakit may nakikita akong buntot na ganito? Yung buntot na yan, na tinatawag na yan, is wick. Okay, wick ang tawag dyan. W-I-C-K. Or buntot na lang, no? Kung hindi mo pa masyadong gets. So, bakit nagkaroon ng buntot? Kasi, ito, ang tawag dito, guys, is body or yung katawan ng kandila, no? Ng Japanese candlestick. Ibig sabihin, nag-open siya dito sa area na to. Okay? Kasi ito yung body, Ito yung open. And then, saan siya nag-close? Sa body rin. Dito rin siya sa body nag-close. So, kumbaga, dahil ga kulay green siya, ibig sabihin nag-open siya sa ilalim and then umakyat, nag-close siya dito sa ibabaw. So, open and close. Di ko na susulatan ha. Medyo madali lang na maintindihin. And then, ang question is, Coach Marbs, bakit may buntot? Yung buntot na yan, ang ibig sabihin lang yan guys, is dumaan dyan yung presyo. Ibig sabihin, nag-open ulit tayo dito sa body, di ba? So, ibig sabihin, bumaba siya dito. Umakyat, naglaro dito, may buntot din siya dito. Ibig sabihin, dumaan siya dyan, in layman's term, napagdaanan niya na yan, nadaanan niya, nag-iwan siya ng marka. Di ba pagka yung bisikleta dumaan sa kalsadang medyo maputik, nagkakaroon ng marka o buntot. So, dinaanan lang yan, kaya siya nagkabuntot dyan. Pero, naglaro siya dyan and then nag-close siya dito sa upper part ng body. Okay? Now, vice versa. O, wag na natin pahirapan. So, dito, ganun din. Kaya siya kulay pula or purple kadalasan. Ibig sabihin, nag-start siya or nag-open siya dito sa taas. So, dahil nag-open siya sa taas, may buntot siya o may wick. Ibig sabihin, dumaan siya dyan. Tapos, bumagsak siya dito. May buntot din dito. Ibig sabihin, yung buntot na yan, dinaanan niya yan. Nagmarka siya. Nag-iwan siya ng bakas. So, yung bakas na yon, pero dinaan lang niya, pero hindi siya doon nag-close. Kasi ang rule natin, sa body siya mag-open, saka sa body rin siya mag-close So, nag-open siya dito sa area na to, nag-close siya dito sa ilalim. So, ang difference lang naman ng green at saka ng red, or bullish candle at saka bearish candle kung tawagin, is nag-open siya sa baba, nag-close siya sa taas. Kapag bearish candlestick, nag-open siya sa taas, nag-close siya sa baba. So, Coach Marvin, bakit nabanggit mo bullish? Kasi bull. Ano ba ang bull? Di ba may sungay ang bull? Tapos umaakyat yan. So, ang pagsuwag ng bull, pataas di ba? Susuwagin ka pataas, kaya bullish kung tawagin. Pero ang bear, pag nakita ka niyan sa kagubatan or sa mountain, pag inatake ka niyan, di ba may kuko yan? Pag ganun yan umatako, boom, pababa. So, ganyan, bearish, pababa kasi siya. So, yun lang naman yung simpleng analogy. So, ibig sabihin, since nasa 1 hour tayo, iba-iba kasi yan. May 1 minute, 15 minutes, 1 hour, 4 hours, 1 week. Ang ibig sabihin lang naman yan, since nasa 1 hour tayo, ibig sabihin, sa loob ng 1 oras, naglaro-laro yung candle dyan. And then, nag-open siya dito, nag-close siya dito. Alright? So, same lang din yan sa 15 minutes, sa 4 weeks, sa 1 week, sa 1 hour, sa 1 day. So, pag lumipat tayo doon, ibig sabihin pala, kung 1 day yan, ibig sabihin, tumakbo yung isang buong candlestick ng 1 hour or ng 1 day. So, napaka-importante kasi nito guys, kasi ang candlestick minsan, nakikita lang natin siya as pattern, as opening, closing, pero ang totoo guys, no, may kwento. May kwento yan kasi naglalabanan yung buyers and sellers So, ibig sabihin, kapag nakikita natin na medyo malaki or green itong candlestick na to, napapansin natin na okay, mas malakas ang puwersa ng buyers. Kasi nga, ayan, no, nananalo sila going up. And then, kapag nakakakita tayo ng mga gantong candlestick pattern, nakikita natin na, oops, teka, mas medyo nananalo naman ang sellers. Okay, kaya siya bumabagsak naman na ganyan. Alright, so dito makikita natin na okay, nananalo ang puwersa ng buyers. Kapag ganito naman na sideways or ranging kung tinatawag, yung ating candlesticks or yung patterns natin, kung mapapansin nyo, dito lang siya naglalaro sa area na yan, ibig sabihin, medyo nagkakaroon ng balanse.
consolidating pa nga tawag nila dyan, raging sideways kung ano man, hanggang biglang magkaroon ulit ng malakas na puwersa ang buyers, nag-breakout and then going sa taas ulit, sa mas mataas na hinihit. Ayan, no, kikita nyo naman malakas siya, and then sellers, malakas, sellers. So kaya mapapansin nyo, di ba, kapag naghahanap tayo ng trend, yung mga next topic natin is naghahanap tayo ng higher high, higher low, higher high, higher low, because nagde-determine na tayo ng ano yung market trend. Alright? So, I hope medyo natututunan nyo itong candlestick na to. Now, going naman tayo dun sa slide. Napakadami kasing candlestick patterns. Bakit ba may candlestick pattern? Ang candlestick pattern kasi guys, no, dahil sa paulit-ulit na natin siyang nakikita, no, nagkakaroon na ng pattern recognition yung mata mo. Nasasanay na siya, teka, parang nakita ko na to At dahil nakita ko tong pattern na to, ang mangyayari dyan is, ang in a way is, mahuhuli mo siya. Nakita ko na to. Ang susunod na galaw nito, for example, nakakita ka ng head and shoulders pattern, nakikita mo na, meron akong nararamdaman, going up na to kasi nakita ko na to before. So, kumbaga, na-memorize mo na yung mga patterns na yan. No? Kung gusto mo ng pattern na listahan ng mga patterns, punta ka lang sa ilalim, yung Discord channel natin dyan. Pumasok ka lang, bibigyan ka namin ng access ng free na PDF file ng lahat ng listahan ng candlestick pattern na gusto mo. I-ask lang natin yung admin, ha? May admin dyan sa loob, bibigyan ka niya ng PDF file kung gusto mo makabisado lahat. Now, memorizing shapes versus reading the market. Minsan kasi masyado natin siyang pinagtutuunan ng pansin yung mga patterns na yan, pero minsan alalahanin din natin na hindi lang siya shapes and patterns, may kwento. Okay, kinukwentuhan ka na nung market. At ikaw, dahil kinukwentuhan ka niya, palagi mo na siya nakikita, nagkakaroon ka na ng parang, kumbaga, scanner, no? Kumbaga sa cellphone mo, pattern recognition or facial recognition, nakikita mo na yung galaw, no? So, nakalagay dito sa description natin, sorry, naharangan ko siya. Ang nakalagay dyan ay, candlesticks are not just shapes. They are conversations. This is about moving from rigid pattern recognition to tracking the market psychology. So, minsan kasi masyado mong kinakabisado yung mga patterns na yan, although mahalaga siya. Pero syempre, may psychology behind it. Sino ba yung nananalo? Kinukwentuhan ka niya, no? Nananalo ba si buyers o si sellers? Kanino ba ako kakampi o sa ano ba ang bias ko? Ano ba yung mas dapat kong hinahanap na entry kung going up yung market o hindi? No? So, every candle may mga storya yan na maganda rin na malaman natin yung story na kinukwento nila. Kesa naman na hirap kang maghanap ng patterns, may mga areas din na sinusunod dyan bago ka mag-enter ng trade. So, hindi tinitrade ng solo ang candlestick pattern or yung mga candlestick. Kailangan syempre may mga ilang confluences ka or marami kang pinagbabasihan. No? Kunyari, may checklist kang 5. Pag na-hit niya yung 5 checklist mo, yung mga indicators mo, patterns, or kung ano man ginagamit mo, Fibonacci or anong tool na nagsasabing going up ang price, di mas malaki yung chance mo na yung probability na umakyat yung price. So, ayan yung market psychology, no? Nakalagay dito, who is in control? Sino nga ba? Buyers or sellers ba? Who lost control? Diba? Spot the moment one side surrendered and the other took over. Kung mapapansin mo, minsan ang lakas ng akyat ng market and then biglang nag-switch, biglang nag-lose na ng control and then biglang babagsak na siya dire-diretso, di ba? May mga ganung pagkakataon kung mapapansin mo. And then, who is about to move? Anticipate the next aggressive participant before the market reveals it. Kumbaga, ang ginagawa mo kasi, kaya sinisilip mo yung candlestick at saka yung patterns at yung story niya. Kasi, in a way, binibigyan ka niya ng story, inaalam mo ano yung next move niya. Aakyat ba talaga siya after nitong mga binibigay niyang signs and signals sa akin? 'Di ba? Pinapakita niya na 'tong mga pattern na 'to, nagsasabi na, oops, the price will go up or the price will go down. So, ganun siya kasimple. Who is about to move? 'Di ba? Anticipate the next aggressive. Sino? Yan yung sinabi ko kanina. Where are the moves? Identify the zones. Saan yan? Yung mga zones na kinukwento ko sa inyo na support and resistance, very important yan. The exact price levels where battles fought. Diba? Naglalaban yung dalawa. Ang tanong, sino mananalo? At kung alam mo kung sino mananalo, sasakyan mo siya. Alright? Now, going here tayo sa, ulitan ko lang yung face ko para mas maintindihan nyo. Ito yung kinuwento ko sa inyo kanina, guys. Diba? Na red and
green and red. So nag-open, nagko-close. Dito naman sa red candle, nag-open sa taas, nag-close sa baba. Yung buntot, uulitin lang natin, dinaanan lang niya. Kaya nagmarka, nagkaroon ng buntot. Okay? So yun lang siya kasimple. And then, wag niyong kakalimutan yan. Open, high, low, close. Napakahalaga niyan. Now, anatomy of rejection, ibig sabihin lang naman, may mga weak kang nakikita yung buntot na pinag-uusapan natin. Very important yun kasi akala ng iba, wala yan. Kasi dumaan lang naman nagkaroon ng weak. Pero may story ang kinukwento again, yung mga weak na yan. And possible na it's a signal wherein nagkakaroon ng rejection or pagharang. Hindi na nanalo. Gusto niyang mag-penetrate pero hindi nanalo. 'Di ba? Parang in a way ganun. So the body displays the raw opening and closing prices, the agreed upon territory between buyers and sellers. Pero yung weak naman, the definitive footprint of price rejection where one side tried and failed. So ibig sabihin, sinubukan niya mag-penetrate, hindi nanalo, kaya nagkaroon ng buntot, and then nag-reverse. The long upper wick means buyers tried to push higher and the sellers rejected hard. Yung wicks naman, not deterioration, yun yung evidence, no? Parang nag-iwan lang siya ng marka niya. So ito, napakahalaga nito guys, support and resistance. Minsan akala natin support and resistance is just ito yung tinatamaan o mga doon nagre-react yung price. Doon siya resistance, meaning kung ito yung ceiling ng bahay mo, hindi ka makapenetrate kasi meron kang ceiling eh. Sa ilalim naman, kung saan yung floor mo, hindi ka rin makapenetrate kasi yun yung support, di ba? Sa ilalim. So parang in a way, nakaipit ka sa gitna katulad itong drawing. So support level is an area on the chart where a stock or other asset typically stops failing due to increased buying pressure. A resistance naman guys, yun yung nasa taas, is an area on the chart where a stock or other asset typically stops rising due to increased selling pressure. So, kumbaga, hindi siya makapenetrate, no? Nag-i-increase kasi yung selling pressure, eh. Pero nag-iiwan siya ng marka na, oops, etong area na to, nire-respeto siya. And yung support na to, nire-respeto rin siya. 'Di ba? Diyan siya hindi makapenetrate sa baba hanggang mag-breakout na. So, guys, yung mga candlestick pattern na inaaral ninyo, yung bibigay ko sa inyong PDF na libre dyan sa Discord group, is nagmamatter din siya pagka nakikita mo siya sa isa area or sa zone, which is kunyari nakita mo siya sa area ng resistance na itong candlestick pattern na to nagbibigay siya ng signal or ng pattern na going down yung price pag nakita mo tong pattern. And then, pangalawang confluence mo, nakita mo pa siya sa area ng resistance. So, ibig sabihin, tama, malaki yung pag-asa na hindi siya makapenetrate, nagbigay ng signal, and the price will go down. So, nagkakaroon ka ngayon na idea na, okay, malaki yung probability na yung presyo ay babagsak. I hope meron kayong nagigets sa mga sinasabi ko. So anyway guys, no, the long lower wick. Ito yung mga titingnan nyo rin, no. Yung mga ganitong pagkakataon na ayan, no, long upper wick, long lower wick. Kasi ito yung mga in a way nagbibigay sa iyo ng alarm na sino yung mas malakas. So kunyari ito, the support alarm system, price low activates buyers. The price low wakes up high volume buyers who were waiting at the structural demand. Institutional orders waiting. Yun naman, the large buyer orders sit pre-placed at the key support levels. The weak is their footprint. So, yung sinasabi ko sa inyo kanina, nakikita nyo yung mga patterns na to doon sa area ng support and resistance. So, malaking bagay yun, guys. No, malaking bagay siya. Ayan, no, may mga doji, hammer, na iba-ibang shooting star. Yan yung mga silipin din nyo. Okay, may mga set din talaga ng patterns pa na ibibigay ko rin sa inyo ng libre. Alright? So, litan ko lang at di na nakikita. So, i-ano rin natin, i-check din natin guys yung schedule ng volatility and macro drivers. Ano ba yan? In layman's term, ibig sabihin lang naman yan guys. I-check nyo yung mga possible news. Maybe you can go sa Forex Factory, no? Ilagay natin dito. Yan, sa forexfactory.com, dyan nyo rin makikita yung mga major news. For example, ayan, every first Friday ng month, meron ditong non-farm payroll or ayan, may mga employment rate na may mga malaking impact
kapag ka nagte-trade ka ng forex market, even nga Bitcoin, even gold talaga, malakas yung impact nito mga news na to. So i-check mo sila kasi yung volatility is nandyan. Scheduled na nga yan eh. Makikita mo na binibigyan ka na ni Forex Factory or iba pang mga website na may malaking galaw. So it's up to you. Kung beginner ka pa lang, I highly suggest na huwag ka mag-trade during those times na may malaking volatility kasi possible ka masunog talaga dyan. Or kung strategy mo naman, mag-hunt ka ng news na ganyan, it's up to you kung magaling ka na talaga. Pero sa newbie, hindi ko ina-advise. Iwasan nyo yung mga ganitong pagkakataon, no? Kasi pwede kang kainin eh. Pwede kang kumita ng malaki pag tama ka. Pero kung talo ka talaga, ay nako, medyo malaking factor yon. So yan, non-farm payroll, GDP reports, yung mga Federal Reserve meetings or announcement, 'di ba? Pag nagtotalk sila Jerome Powell at kung ano-ano pang mga high movement. Ayan oh, get your free candlestick pattern ebook andyan sa baba, no? PM nyo lang yung admin or PM nyo lang yung admin doon. So the retail error, kunyari sa hammer no, nakalagay dito, hammer is a pattern eh. So trading a hammer pattern immediately in a random spot or during dead of hours. So, kunyari, dead of hours meaning wala masyadong volume or volatility na nangyayari. Tapos nakakita na ka ng hammer, bigla-bigla ka na lang magte-trade porket nakita ka ng hammer. Uy, hammer yan, bullish yan, mag-trade ako. Hindi po ganun. So, nakalagay dito, yung professional entry naman niya is a hammer forming at a previous session close right after a liquidity sweep on elevated volume. So, makikita mo siya sa mga areas na dun siya quality na mag-trade ka ng hammer, mas malaki. Or, may nagfo-form down no, sa previous session na may nakita kang liquidity sweep o kaya mataas yung volume. So, kung mataas yung volume plus nakakita ka pa ng hammer candlestick tas nakita mo pa yung ibang indicator mo na nagsasabing the price might go up. So, yun yung mga quality entry na nakikita mo or yung mga moving average na ginagamit mo. Diba? Nagko-cross na siya. Going up, nakikita mo, binibigyan ka ng signal. So, maraming nagsasabi na going up. Bukod sa nakakita ka lang basta-basta ng hammer candlestick. Oh, the hammer kasi is a bullish reversal candlestick pattern that forms at the conclusion of a downtrend. It features a small body at the top. So ito yon hammer. Mukhang from the word hammer, 'di ba? Martilyo, pamukpok. Yan yung itsura niya. So nag-i-indicate daw siya ng bullish reversal. So, ayan. I hope medyo meron yung natututunan kayo sa ating pinagsasasabi. Alright? So, Doji support, yan. Total, binigay ko naman sa inyo. Pwede nyo rin silipin. So, ito guys, no, classic Doji candlestick yan. Ano sabi? Look for a structural shift to hold the level. Set up long buy. Yan. Doji, meaning parang indecision. Medyo, siya no? Balance, neutral. Hindi mo alam kung aakit or bababa. Tapos nakita mo siya dito sa area na to. So, ayan, nakikita mo nagkaroon ng possible potential signal ng reversal. So, yun guys, marami pang klaseng pattern. Marubozu, yan, candlestick. So, maraming type yan. Napapansin nyo, medyo walang strong full-bodied candle structure with virtually no wicks. Di ba, minsan pag nakita ka ng ganyan, anong sabi niya, no? Clean open, clean close, wala daw buntot. Indicates absolute directional commitment and conviction. So, sobrang daming candlestick pattern, guys. Trading view volume candles. Ayan. The indecision candles na medyo complicated na to. Hindi muna natin siya masyadong i-discuss. Even yung mga order block, fair value gap, medyo advanced na kasi to, no? Galing sa ICT or SMC, ginagamit nila to. Pero ngayon kasi nasa basic pa lang tayo. Alright? Nasa basic pa lang tayo. So, marami pang type talaga ng candlestick pattern kagaya itong bullish harami, bearish harami. May mga set of patterns pa, 'di ba? Like yung nabanggit ko kanina, head and shoulders pattern at iba-iba pang patterns ng candlestick na nilibre ko na andyan sa PDF. Pwede nyong aralin. Alright? So, andun pa lang naman kasi tayo sa basic eh. Okay, ayoko muna mag-add ng mga sobrang complicated words na might magulo ka. So, intindihin lang muna natin ano yung story nung kandila, nung candlestick. And yung mga next natin, sige, pwede natin i-topic yung mga fair value gaps, order block, mga ICT patterns na supply and demand, at kung ano pa mga zones yan, yung mga zones na
dapat nagte-trade ka, New York session, London session, at kung ano-ano pa. So, dahan-dahanin natin guys para hindi kayo mabigla. Ang goal natin dito is talaga mag-stick sa inyong lesson at mapaintindi ko sa inyo yung mga ganitong importanteng details. Mas maganda na malalim yung foundation natin bago tayo pumunta dun sa mas advanced and mas complicated syempre. Alright, so I hope guys, kung gusto nyo talaga mas matuto, pasok na lang kayo sa ilalim yung ating Discord channel. I hope marami kayong natutunan. I-like nyo na lang yung video kung may natutunan kayo guys. And yun, comment kayo kung ano pa gusto nyo matutunan sa susunod para game. Anuhin natin yan. I-discuss natin. Okay, see you sa mga live. God bless.